Ate Margs, tawagin niyo na lang akong Laika. Ako ay 31 years old nang mangyari ito. Sa Pilipinas pa lang ay may kachat na talaga ako sa Skype. Tawagin natin siyang Kevin, isang foreigner. Araw-araw kami nito nagvi-video call bago matulog. Mga alas 9 ng gabi sa Pilipinas. Skype lang naman kasi noon ang gamit. Wala pa naman ang ibang mga apps. Hindi kagaya ngayon, may WeChat, Line, at may WhatsApp. Hanggang sa pumunta pa ako ng Malaysia, nagastos lahat ni Kevin. Binigyan niya din ako ng baon, pang hotel at pang budget. Ang punta ko dito sa Malaysia ay para maghanap ng trabaho. Wala naman akong kakilala dito noon. Kaya bago ako umalis ng Pilipinas, ay buo na lahat ang pangbayad ng hotel at pagkain. Tapos sinabi ni Kevin, natawagan ko lang siya kapag kailangan ko pa ng suporta. Sa madaling salita, Ate Marge, nag-check-in na nga ako sa hotel kung saan ako nakabook. Maganda ang hotel, hindi man ito 5-star, pero malinis ito at mabait ang mga staff. 3 receptionist at isang 24 hours na security guard at nasa 8th floor ang kwarto ko. Nag-check-in ako ng mga alas 7 ng gabi. Halos 2 oras pa ang hihintayin ko bago kami mag-video call ulit ni Kevin. Lumabas muna ako at bumili ng pagkain. Kumain ako ng mabilisan para matawagan si Kevin. Saktong alas 9 ng gabi nang nagring ang Skype ko sa laptop. Tamang-tama naman, nakapag-shower na ako at nakapantulog na. Kapag natulog ako ay naka-t-shirt ako ng maluwag at naka-undies lang. Nakadapa ako sa kama habang magkausap kami ni Kevin. Kamustahan? Sinabi ko naman sa kanyang lahat ay maayos naman. Sinabi ko sa kanya na bukas din ay magsisimula na akong mag-search ng mga trabaho. Ang hotel ko ay bayad ng 10 araw. Masaya kaming nag-uusap ni Kevin nang bigla niya akong tinanong kung sino ang kasama ko. Siyempre, Ate Marge, nagulat ako. Sabi ko wala. Sinabi niyang may babae sa likod ko. Tumawa pa nga ako nung una. Sabi ko sa kanya, wag niya akong biruin. At ako ay takot sa mga multo. Pero seryoso pala siya. Sabi niya, may babae daw talaga na nakatayo sa likod ko. Lumingon ako. Wala naman. Tinitigan ko ang video ko at nakita ko ngang may babae. Mahaba ang buhok na babae at nakaputi ito. Pero sa video ko lang ito nakikita. Pag lumilingon ako sa likod ay wala. Tinitigan ko ulit ang video. Andun siya. Paglingon ko, wala talaga. Tiningnan ko ulit ang video. Sa video, ang background ng babae, ang likod nito ay tapat ng pasimano ng building. Saka ko na-realize na napakataas ng pasimano ng building. Ibig sabihin, nakahang siya, nakaangat, wala siya sa lapag, at may hawak-hawak itong teddy bear na walang ulo. Tumakbo ako palabas ng kwarto ko na naka-t-shirt at naka-panty lang. Pagdating ko sa elevator ay nakabukas ang pinto nito. Hindi ako pumasok sa elevator, Ate Marge. Naghagdan ako, pababa. Nasa 3rd floor na ako nang makasalubong ko ang security guard. Tinanong ako kung anong problema. Nakita pala nila ako sa CCTV na tumatakbo sa hallway at nakapanty nga. Maya-maya lang ay dumating na din ang receptionist. Sinabi ko sa kanilang may babae sa kwarto ko. Sumama sila sa kwarto ko. Tinuro ko kung saan banda ang babae para akong tanga na itinuturo ko ang taas ng hamba o ang tawag sa atin pasimano ng kwarto. Ay napakataas. Paano mapunta doon ang babae na nakatayo? Nagkatinginan sila. Paalis na sila nang sinabi kong, teka lang, bubuksan ko ang laptop ko at gusto kong ipakita sa kanila kasi na-screenshot ko ito bago ako tumakbo palabas. Kamalas-malasan naman, Ate Marge, hindi nag-on ang laptop ko at hindi ko din naman yun pinatay bago ako lumabas. Hindi talaga ito nagbukas. Kinausap ko na lang ang receptionist. Nalilipat ako ng kwarto at kung pwede ay sa 1st floor, malapit sa kanila. Pinagbigyan naman ako ng mga receptionist. Nagdagdag nga lang ako ng bayad at iba ang presyo sa baba. Hanggang ngayon, Ate Marge, andito ako sa Malaysia at nakakuha ako ng trabaho sa hotel. At dito ko lang nalaman na talagang may multo sa kwarto ng mga hotel.
Ituloy ko na ang kwento ko, Ate Marge. Dito sa trabaho, wala akong alam kung aling kwarto ang may multo or kung may kwarto kami na may multo. Isang araw kasi ay may nag-check-in sa amin na mag-asawang foreigner. 5 araw dapat ang booking nila. Pero sa pangalawang gabi nila ay bigla na lang itong pumunta sa reception at nagkataon na ako ang naka-duty. Sinabi ng lalaking guest na sa taas ng kwarto nila ay may nanghihingi ng tulong. Babae daw ang boses nito. Puntahan daw namin at baka nag-aaway kung sino man ang naka-check-in doon. Tinanong ko ito kung kailan nila narinig. Unang gabi daw, narinig na nila ito pero inaasahan nila na titigil din naman at tumigil nga daw ito ng madaling araw. Pero ngayon daw ay naririnig na naman nila na nanghihingi ng tulong. Tapat ng kwarto nila sa taas, ang room kasi nila ay room 204 at ang tapat nila ay room 304. Dali-dali kong tiningnan ang occupancy ng hotel. Room 304 ay bakante. Walang naka-check-in dito kahit ng mga nagdaang araw. Siyempre, hindi ko sinabi sa guest. Sinabi ko sa kanya na sige, puntahan namin ang kwarto at kausapin ang mag-asawang naka-check-in. At sinabi ko ito sa maintenance ng building. Yun na nga, nagreklamo ang room 204 at may boses sa room 304 na nanghihingi ng tulong. Tumawa ang maintenance sa Ate Marge. Sinabi nitong multo iyon ng baklang pinatay ng boyfriend nito sa kwartong iyon. 3 taon na ang nakalipas. Nagulat ako. Nag-away daw ang magjowa na bakla at namalayan na lang nila, hindi na bumalik ang lalaki. Nang buksan nila ang kwarto ay puro saksak sa katawan ang kapartner nito. Nahuli din naman ang jowa na pumatay dito. Nangilabot ako, Ate Marge, hanggang sa kinabukasan ay nakita namin sa CCTV na nasa elevator ang mag-asawa, dala lahat ang gamit nito. Sinabi nitong lilipat sila ng ibang hotel. Hindi daw kasi sila makatulog sa boses na naririnig nilang humihingi ng tulong. Kinatok daw nila ito at walang tao na sumasagot sa kanila. At sa kanila na rin mismo galing na multo daw yun. Dahil alam daw nila na walang tao sa room na nasa taas nila. Hindi na rin sila nag-aksaya ng panahon para mag-refund. Magmula noon, Ate Marge, ay iniiwasan ko na ang room 204. Kapag may nag-check out at kailangang i-check ang room, pumupunta ako sa 3rd floor. Pero hindi ako napasok sa loob. Tumatabi lang ako sa gilid-gilid na hindi kita ng CCTV. At sinabi kong okay na ang room, pwede na silang umalis. Kaya mga tagapakinig dyan na mahilig sa hotel, magmasid-masid kayo at baka magaya kayo sa akin. Hanggang dito na lang, Ate Marge.